Wala ang mga kasama ni Chelsea sa apartment. Nalaman niya mula sa katabing pinto na nagpunta ang mga ito sa Subic at mag-o-overnight doon. Mabilis na nilinis ni Chelsea ang kwarto pagkatapos nagtungo sa SM at namili ng mga gamit. Isang bathing suit niya. Bumili siya ng pamalit, namili ng mga lotion. Napatingin siya sa relo pagkatapos makapamili. Maaga pa. Pwede pa siyang umuwi ng anilaw. Wala rin lang siyang kasama sa bahay. Wala rin siyang mayayakag na manood ng sine. Pasado alas 8 na ng gabi nang makarating siya sa beach house. Naroon sa garahe ang kotse, ngunit wala si Darwin. Nang hindi makita ang pinsan ay nagtuloy na lamang siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Nagising si Chelsea sa sunod-sunod na katok sa pinto. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi pa man ganap na nagigising ang diwa nang tinungo ang pinto at binuksan. Bakit? Antok na sumandal siya sa hamban ng pinto at naghikab sabay inat. Napalunok si Harley nang makita ang ayos ng dalaga. Nakasando siya ng maiksi at bikini lang. Sa pag-inat ay lumitaw ang makinis na tiyan. Huli na nang mapansin ni Chelsea ang ayos. Oh, sorry. Nagbalik siya sa loob at hinagilap ang roba sa may paanan ng kama. I need you to take some dictations. Sumunod ka na lang sa study. Mabilis na tumalikod si Harley. Ganun ba yun kung matulog? Nag-iinit ang punong katawan ni Harley. Mas sexy pa yun kaysa sa pinakasexing pantulog ni Cher. Pilit na pinakalma nito ang damdamin. Naghilamos si Chelsea para mawala ang antok. Napatingin siya sa relo. Pasado alas 12 na ng gabi. Naisa na niyang magprotesta ngunit alam niya, bahagi yun ng kanilang working agreement. Walang oras ang kanilang trabaho. Hinigit niya ang pagkakatali ng roba bago lumabas ng silid. Hindi siya sanay na matulog na naka-aircon. Hindi niya ginagamit ang aircon sa kwarto. Sa halip, ibinubukas na lamang niya ang mga bintana ng kwarto. Hindi rin siya sanay na matulog na maraming damit. Pantis at sando ang pantulong niya. Madalas siyang biruin ng mga kasamahan sa apartment. Paano kung magkasunog? Lalabas kang nakabold. Hindi kaya nga laging nasa ulunan ko ang tuwalya ko. Ganti naman niya. Mag-isa lang naman siya sa kwarto. Kaya hindi siya naaasiwa kahit na talop siyang matulog. Kasalukuyang humihigop ng kape si Harley nang pumasok ang dalaga. Muntik na nitong mabitiwas na ng tasa. For Christ's sake, Chelsea, get dressed. Utos nito. Ano akala mo sa akin, santo? Matamang napatitig si Chelsea sa binata. How can I concentrate if I know you're wearing almost next to nothing? Tama na ang pagpapanggap, bistado na kita. Ang naisa na niyang isigaw ngunit maagap na nakontrol ang dina. Matagal bago na ibalik ni Harley ang konsentrasyon. Kinuha nito ang dalawang folder ng script. Iniabot ang isa kay Chelsea at nagsimula ng magtrabaho ang dalawa. Major surgery ang kailangan kung bibigyan ito ng bagong anggulo ang script. Magiging love drama action. Alright, we will try it your way, ang sabi ni Harley kay Chelsea. Then, pagkukumparahin natin kung alin ang mas posible na haataw sa takilya. Huwag mong papatayin yung mga major actions. Payo ni Chelsea. Make Danielle and Monique a real hero and heroine. Tickle the hearts of the moviegoers like Jack and Rose do in Titanic. That's stop. Gasgas na ang plot ng pag-ibig ng mahirap at mayaman. Hindi ba malaking hamon iyon para sa'yo bilang writer kung paano mo mabibigyan ng magandang twist ang isang gasgas ng kwento? Your top young lady. May paghangang sabi nito. Okay, get your copy of your last revision. Kinuha ni Chelsea ang kanyang file, inihanda ang lapis at stenopad at humagdang mag-take note. Nagsimulang magdikta si Harley. Mabilis namang kumilos ang mga daliri ni Chelsea sa pagkuha ng notes. Inspired, tuloy-tuloy ang daloy ng utak ni Harley. Hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Tumigil lang sila ng kapwa makadama ng pagod at gutom. Pagod na ang kamay mo, you better take a rest. Kaya mo namang sundan ang dictation ko sa tape, iti-tape ko na lang. Kinabukasan nagulat si Chelsea nang pagpasok niya sa study room. Dinatnan si Harley na tulog pa rin sa sofa. Naka-on pa rin ang tape. Maingat ang kilos na inilisiyo ni Chelsea. Hinayaan lang muna niyang makatulog ito. Bumaba siya at ipinaghanda ito ng almusal at iniakit sa itaas. Nagising si Harley sa amoy ng bagong lagang kape. Pupungas na bumangon ito. Dito na pala ako nakakatulog. Naghikap ito sabay inat. What time is it? Gusot ang buhok. Nagsisimula ng tumubo ang balbas, ngunit kahit ganun ang ayos ng lalaki, makapigil hininga pa rin ang kagwapuhan ito. Nahigit ni Chelsea ang hininga. Good morning, 9:30 na. Mag-almusal ka na muna bago mo ituloy ang tulog mo sa kwarto. Huminga ng malalim ang binata. Nilinis ang dalawang daliri ang sulok ng mga mata. Inaalis ang mga bakas ng tulog. Bagong paligo si Chelsea. Pasapang maiksing buhok na sinuklay patungo sa likod. Langhap nito ang amoy ng malinis na samyo ng sabong pampaligong ginamit.
She was as fresh as the morning breeze nang mapatingin ito sa dalaga na napaka-sexy niya sa suot na halter top cotton blouse at cycling shorts halatang walang suot na bra. Instant ang reaksyon ng katawan ng binata. Kinuha ang true pillow at nilagay sa kandungan. Maliligo lang muna ako. Tumayo na ito at tinungo ang pinto. Magkape ka muna, habol ni Chelsea. Ngunit tuloy-tuloy na si Harley. Hinabol na lamang niya ang tingin ng likod nito pag kinaway hinarap ang trabaho. May mga number ang tapes, napailing si Chelsea. Tiyak niya mag-uumaga na natulog ang lalaki. Puno ang 3 tapes. Umupo siya sa mesa at nagsimulang i-transcribe iyon. Ililipat niya ito sa steno, saka niya itatype sa computer. Hanga siya sa utak ni Harley. Mabilis ang daloy ng kwento, tuloy-tuloy. Nang magbalik si Harley, mahaba-haba na ang nasasali niya sa steno pad. Ituloy mo na yan. I continue this outside. Kinuha nito ang cassette tape at lumabas na ng silid. Iniwang mag-isa si Chelsea para tahimik na makapagtrabaho. The end. Nakangiti si Chelsea habang tinitipa yun. Sa wakas, napahikap siya. Napasulyap sa wall clock. Lagpas na ng hating gabi. Buhay na buhay pa rin ang adrenaline ni Harley. This calls for celebration. Tinungo ang bar at kumuha ng champagne. Sinalina ng 2 goblet. Ibinigay ang isa kay Chelsea. Tuas, nag-toast sila. Naupo sila ng magkabilang dulo ng sopa. Gusto muna nilang makapag-unwind bago matulog. I think we came up with a better story. Thanks to you. Napakaliit lang na naiambag ko, aniya. Ngunit kahit paano proud siya na kanilala yun ng binata. Huwag mong maliitin yun, Chelsea. Malaki ang nagawa mo para mabalansi ko ang kwento. I can't wait to start shooting. Excited na sabi nito. And I want you to be on the set para kapag may kailangang baguhin sa script, mabago natin agad. I'm sorry pero 2 buwan lang ang hiningi kong bakasyon sa opisina namin. Anyway, by that time siguro magaling na rin si Edric. Malumanay na paalala niya. Don't remind me about Edric. Nagtatawang sabi ni Harry. I like you better than him. Biro nito. Hala ka, isusumbong kita. Ganti niya. Kung saan-saan napadako ang kanilang usapan habang ang alak ay unti-unting nauubos sa kanilang dalawa. It was so relaxing. Inaantok na si Chelsea ngunit wala pang gustong maunang tapusin ng gabi. Nang marinig nila ang tilaok ng manok sa labas, sabay silang napatingin sa relo. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, sabay silang napatawa ng mahina. Madaling araw na pala, mabilis na sinaid ni Chelsea ang laman ng kanyang baso. Good night. Tumayo na siya, ngunit parang nangalog ang mga tuhod, bahagyang umikot ang paligid. Nagmamadaling inilalayan siya ni Harley. You're tipsy. Napahigik-hik siya. No, ang tanggi. Nabigla lang akong tumayo. Come on, ihahatid na kita sa silid mo. Payakap na inilalayan nito ang dalaga. Gosh, ano ang inilagay mo sa inumin ko? Natatawang sabi niya. Iniyakap ang kamay sa bewang nito. Bakit parang nangangalog ang tuhod ko? Hindi ka pala sanay uminom, kantsaw ni Harley. Bibihira akong uminom ng may alcohol, amin ang dalaga. Pakiramdam niya parang napakalayo ng silid gayong katabi lang iyon ng study. Tinamaan na rin si Harley ng ininom, magkasabay silang bumagsak sa mama. Lumamig na ang almusal at lalamig na rin ang tanghalian. Wala pang bumababa ka na Chelsea at Harley. Hindi pa rin ho ba nagigising yung dalawa? Tanong ni Darwin kay Aling Dalena, ang katiwala ng rest house. Napuyat siguro sila kagabi. Alam mo naman mag-iisang linggo ng halos puro trabaho. Nang inaatupag ng dalawang iyon, kilala mo naman si Harley kapag nasa mood magtrabaho, kahit maghapon at magdamag. Samantala ng mga oras na yun, tinangka ni Chelsea na bumilang. Mula sa pagkakahiga ngunit hindi siya makagalaw. Parang may kung anong bagay na nakadagan sa mga binti at sa may dibdib niya. Parang may nakasiksik sa may balikat at parang may buhok na sumusunod sa may ilong. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Buhok, yun ang unang nahagip ng paningin niya. Kulot na buhok. Si Harley. Harley, gising. Anong ginagawa mo dito? Tiyangka niya itong itulak ngunit para lamang siyang nagtutulak sa pader. Hindi natinag. Sa halip ay gumalaw ang walang pinsalang kamay ng lalaki at kinubkob ng palad ng kanyang dibdib at banayan na minasahe yun. Nahigit niya ang hininga. Stop it. Tinangka niya ang pigilin ng kamay nito. Ngunit naramdaman naman niya ang labi nito sa may leg niya. Bakit sa may tenga? Bahagyang kinagat ang malambot na bahagi sa kaginamot ng dila ang kaunting sakit na idinulot. Harley, ano ba? Kulang ang ding sabi niya. You smells nice, even early in the morning, sabi ng lalaki. Nawari hindi pa ganap na nagigising. Gumapa ang labi nito sa may panga niya, sa pisngi, sa may ilong at sa wakas sa kanyang mga labi. She tried to hold back, sumpaman. Ngunit nang angkinin ng mga labi yun ng kanyang mga labi, hindi na niya nakayang paglabanan ng pagnanasa. Lumalagom sa kanyang pagkatao. Ganap na siyang nakalimot ng madama ang haplos ng palad nito sa kanyang katawan. Niyakap siya nito sa bewang. Halos madurog siya sa higpit ng yakap nito.
Damang-dama niya ang bawat bahagi ng katawan nito. His tongue stroked her teeth, nananalasa sa loob ng kanyang bibig. Tila nabibingis siya sa lakas ng kabog ng sariling dibdib. Isang mahabang ungulang pinakawalan niya. I know it would be this way. Paungol na bulong ni Harley sa kanyang tenga. Nang sa wakas ay iwan ito ang kanyang mga labi. I want to kiss you, to touch you, to taste all of you. Iniyakap niya ang kamay sa leg nito at kinabig pababa sa kanya. Again, Harley, kiss me again. Masuyong isinuklay ang mga daliri sa makapal na buhok nito. Buong alam na muli nilang inangkin ang kanyang mga labi. Nagulat pa ito sa ereksyon ng sariling katawan. He was shaking with the need to have her, to be with her. Never ever before had felt so weak and so strong. Never had he craved for a woman to the point of crying his needs aloud. Chelsea, Chelsea. Ang paulit-ulit na sambit nito habang pinapaliguan ng halik ang buong mukha ng kasuyo. He wanted to brand her with his kisses at isigaw sa buong mundong, akin ka. Sunod-sunod ang busina. Napalabas si Darwin. Wala itong inaasahang papating na bisita. Agad nakilala ang van ni Cher. Bubuksan na sana nito ang gate ngunit naunahan na ni Manggorio ang asawa ni Nana Dalena. Ang mag-asawa ang katiwala roon. 3 sasakyan ang dumating. May mga kasamang kaibigan si Cher at mga reporter. Good morning, ma'am. Pagbibigay galang ni Darwin. Bahagyang tango at ngiti ang naging tugon ng babae. Ang sir mo, tulog pa ho. Ibaba mo na yung mga gamit ko. Dito na muna kami ng mga friends ko ng ilang araw. Gusto kong bantayan si Harley para matapos na niya ang script. Tuloy makapag-relax naman kami. Kinuha ni Darwin ang mga gamit ng dalaga sa kotse. Kasunod ang yaya nito. Itinuloy sa dating cottage na ginagamit nito kapag pumamasyal ito ron. May 5 cottages sa compound. Laan iyon para sa mga bitisita ng mga Gonzalo. Nakangiting pumanhik si Cher sa itaas. Ganap nang nakalimot sina Harley at Chelsea. Hindi nila narinig ang pagdating ng mga sasakyan. Ang pagkakaingay sa ibaba. Muling inangkin ni Harley ang labi ng dalaga. He touched her to gauge her readiness. She was so hot, so wet. Harley, iyak din niya. She was craving for something na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. She was seeking for a release na tanging ang kasuyo lamang ang makakapagbigay. Sumilip si Cher sa study. Walang tao. Isinunod ang kwarto na alam na ginagamit ni Harley, ngunit bakante rin. Tinungo ang pangatlong silid. Bahagyang kumatok sabay tawag. Honey, na-freeze ang dalawa, sabay na napatingin sa may pinto. Shit si Cher, bulong ni Harley. Isinusog ang mukha sa may balikat ng kasuyo para paghupay ng sarili. Baka pumasok dito, umalis ka na. Itinulak niya ito para umalis sa pagkakadagan sa kanya. You're safe this time, frustrated na sabi ni Harley. Isang maring halikan ang binigay nito sa kanya bago tinungo ang adjoining bathroom para doon dumaan. Nais namang magtago ni Chelsea. Hinila ang kumot at itinalakbong. God, impit na daing. Hindi niya malaman kung magagalit o magpapasalamat sa pagdating ni Cher. Ang tangi niyang alam hindi na magbabalik sa dati ang kanyang buhay. Inis na sinubukang pihitin ni Cher ang lock ng pinto. Narinig iyon ni Chelsea ngunit hindi pinansin. Nagpasalamat siya at nailak pala iyon kagabi kung hindi tiyak na huli na sila sa akto. Nagrarayot pa rin ng damdamin. Isang hibla na lang ang layo niya sa pagpapariwara. Hindi niya matukoy kung alin ang masigit na nararamdaman. Regret or relief. Mabilis namang nag-shower si Harley. Yun na yata ang pinakamabilis na paliligo na ginawa niya sa buhay. Basa pa rin ang buhok at nakatapis ang tuwalyang lumabas. Cher, what are you doing here? Oh, there you are. Who's in there? Lumingon sa nakapinid na kwarto. Nasa mukha ang pagdududa. My secretary, sabi ni Harley. What are you doing here? Napasimangot ang magandang mukha ng dalaga. Han, I know ayaw mong pa-istorbo but I know you're not bored to death. So I decided to give you a break. Nagsama ko ng ilang kaibigan. Alright, sige magbibihis lang ako. Anyong tatalikod na siya ng pigilin ng yambya. Wala ka bang nalilimutan? Malambing na tanong nito. You haven't welcomed me properly. Kinabig nito ang ulo ng nobyo at ginawa na ng mahabang at maalam na halik sa mga labi. Marahas na kinilas ni Harley ang kamay ni Cher na nakapulupot sa leeg niya. Napatingin siya sa kabilang pinto. Nakokonsensya. Sige na, I'd better get dressed. I'll help you. Alok ni Cher sabay ngiti ng may kapilyan. Yung mga kaibigan mo naghihintay sa ibaba. They can't wait. Anang dalaga. No, sige na. Mabilis nang pumasok si Harley sa pinto at isinara. Tagal-gal na napatitig si Cher sa nakapinid na pinto. First time na ginawa yun ng lalaki sa kanya. Nagpupulos ang kaloobang bumaba ang dalaga. Mabilis namang nagbihis si Harley. Ayaw nitong makahalata si Cher. Bago ito bumaba, sinilip si Chelsea sa kabilang silid. Nakatalukbong pa rin ang kumot.